Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon at opinion itong pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol sa mass resignation ng cabinet members. Sabi ng tagapagsalita ng Pangulo, dapat daw tayong mga taong bayan matuwa dahil ang mga tamad at korap sa gobyerno ay papalitan na dahil ito daw magbubunga ng katiwasayan, kabutihan ng mamamayan. Okay, pakinggan natin ha. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Wow! Mas maganda po at dapat tanggapin ng taong bayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Isa pa. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Mas maganda po at dapat tanggapin ng taong bayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Kukumbinsihin daw ni Bibi Sara ang kapatid. Dapat mas... Okay, kahapon, nung malaman ko yung panawagan na lahat mag-resign, ang first reaction ko po is natuwa. Sabi ko, wow! Good job, Mr. President. At least, may naipapakita na ang seryoso ng Pangulo sa good governance. So natuwa po ako kahapon. Kaya lang habang tumatagal, lalo na nung bandang hapon na yung mayroong okasyon sa Malacanang, nandun ang mga gabinete, nandun pati si Madam Chair Estela Kimbo nandun eh. Yung kanyang opening statement na the honorable members of cabinet, sandali, may laman pa bang aking kabinete? Tapos tumawa siya. Oh, ang first impression sa akin, yung ganong tawa, na hindi siya seryoso sa good governance. I'm sorry, yun lang ang yun ang una kong kwan. Na ito, drama lang. Ito, parang ipakita lang sa taong bayan. Kasi, reaksyon nila ito sa pagkatalo nila sa eleksyon. Reaksyon nila ito sa magkadugtong ito. Bago May 12 election, bumulusok muna yung rating niya. At naalarma sila. At ang nila is, paano patasin ang rating niya? Paano patasin ang rating? Nakafocus sila ngayon sa pagtaas ng rating. Kasi, yung pagbulusok ng rating ng Pangulo, yung survey ng Pulse Asia, matindi yun. Grabe yung pagsak, 17 points. From 42%, naging 25 na lang. So, sila? Aburido, nataranta. Kailangan patasin. Tapos nagka-election pa. Yung sinasabi sa survey na mababa ang kanyang rating, nagmanifest sa election. Lahat ng kandidato niya sa Partido Federal ng Pilipinas na talagang in-endorse pa niya personally. Ito ang kandidato natin, sabi niya kay Abalos, sabi niya kay Tolentino, kay Pacquiao. Wala. Otso diretso, kakaunti ang nanalo yun. Doon sila nagmata. Plus, isa pa, yung absentee voting ng men and women in uniform. Naku, pero mo yan, commander-in-chief ka. Ikaw ang nagbibigay ng utos sa iyong mga sundalo at pulis. Tapos ang iboboto nila yung kalaban mo sa politika. That's something. Nakakaano yun. Shocking kung ako ang Pangulo. Yun. Kaya nataranta sila pagkakita nun yung mababang rating, talunan ng kandidato nila, absentee voting ng men and women in uniform. Delikado, baka kung itong mga tropa, tahimik lang, baka kung anong gagawin. Dapat may, anong gagawin nila? Yun, nagpa-interview kay Katonyeng.
And then interview kay Katunying, yun na. Resign kayo lahat. Nakita ko dyan is image building. Image building. Para may pakita na, good job, Mr. President. Kasi nga ako, mismo, una kong reaksyon, good job, but later on, na-realize ko, hindi pala. So, hindi ako natutuwa as of now. Okay? Depende sa tatanggapin resignation at hindi. Paano? 33 na ata yung nag-resign. Ang sabi, itong mga nag-resign, tuloy pa rin ang paninilbihan. I-review pa. Wala na yun. Okay. Maligaya ako kung tatanggalin na si Mr. Larry Gadon. Anong ginagawa ni Gadon dyan? Ayun. Noong una, sabi ni Gadon, hindi daw siya kasama sa order. Sabi ni Jose Claire Castro, kasama ka. Nakita ko sa listahan. Nag-resign. Gadon. Okay. Matutuwa ako kung talagang sisibakin na yung mga gabinete na nasangkot sa pag-aresto, pagdala kay Tatay Digong sa Netherlands. Alam mo na, yung Rimulya, yung mga nagplano, yung mga lumalabas na utak, sila yung nagplano. Kung tatanggalin yan, yes. Yan, matutuwa na ako. Papaano kung ang tatanggalin? Ayan, ito pa, matutuwa ko. Kung si Soljen Maynard Guevara, Guevara, i-retain nila. Wow, that's good. Kailan kung si Soljen Guevara, may mga nagsasabi, mga analyst, tatanggalin daw si Guevara, wala na yun. Kung tatanggalin nila ang DE Secretary, kasi wala nang qualification ng DE Secretary. Ano ba, hindi man siya farmer, what? Fishing magnet, ano magagawa niya sa DE Secretary? Tanggal. So, depende ngayon sa resulta. Kasi, ano pa lang ito, pakitang tao pa lang. Sana, totohanan na ito para matutuwa ang taong bayan. Lalo na, ulitin ko, yung mga gabinete na nasangkot sa pagdala kay Tatay Digong sa Netherlands.